Wala raw pong record sa POEA at sa OWA ang binugbog na household helper ni Ambassador Marichu Mauro. Ayon po sa inutil na kalihim ng DOLE. Alam nyo, itong ating Department of Foreign Affairs, napakalaki ng ating problema ng ating mga kababayan na hindi po inaasikaso sa ating mga konsulado at mga embahada ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Madalas na natin itong nababanggit. Ito nga, nakita ninyo ito nangyari sa kay Mauro. Ngayon tinutulungan pa ito ng mga gago na retarded na ambassador daw. Hindi naman sila pumirma. Wala namang sila. White paper yun Kahit sino pwedeng gumawa nun ako, gagawa ko white paper. Palalabasin ko organisasyon. Sino pumirma ron? Diba? Ikalat ko lang dyan. Tapos, ilalathala na sa pahayagan. Sinusuportahan itong nagmaltrato ng kanyang, ang tawag dito, staff. Kasi ito balita ng Department of Lagay ngayon and Extortion. Sabi nitong si Bello, nakalihim dyan, kinumpirma niyang yung report na itong pinagbubugbog at minamaltrato ng Philippine Ambassador na si Marichu Mauro hindi raw po rehistrado with the Philippine Overseas Workers Welfare Administration and the Philippine Overseas Employment Administration. So what kung hindi siya rehistrado? Sabi ko nga nung araw, malimit natin tinatalakay yung mga OFW, mga kaibigan. Yung OWA, talagang ang dapat na tulungan yan, yung mga yung mga nag-contribution, yung mga may butaw sa OWA. Sino yun? Yun yung mga umalis dito bilang mga OFW, legitimate OFW. Yung dumaan sa proseso ng gobyerno, yung covered ng protection ng gobyerno. Covered ng protection ng Department of Labor, ng mga attached agency katulad ng POEA at saka ng OWA, mga kaibigan. Yun ang kailangang tulungan. Pero, halimbawa, pumunta ka sa ibang bansa, hindi legal ang pagpunta mo ron sa ibang bansa bilang OFW. May nangyari ngayon sa'yo. Ibig mo ba sabihin dahil hindi ka rehistrado bilang OFW, wala nang tungkulin ang gobyerno para tulungan ka. Katarantaduhan yun. Entitled ka dahil Pilipino ka. Pag Pilipino ka, hindi ka nga lang sa OWA dudulog. Saan ka dudulog? Sa Philippine Embassy. Ang Philippine Embassy, pinamumunuan ng ambassador. Pag mayroong mga extension yan, yung mga consulate office, mga kaibigan, embassy pa rin yun. Ang pinakamataas sa foreign mission, yung ambassador. Sakop niya lahat yan. Nasa ilalim niya lang yung OWA. Meron OWA ron, may polo office dun, di ba? Labor at saka welfare office. Mga kaibigan, under yun ng ambassador. Kung hindi man yan, may kaukulang agency. Ang ambassador ay ang pinaka-head department niyan, yung Department of Foreign Affairs.
At kung mo Pilipino ka, entitled ka na tulungan ng ating gobyerno sa pamamagitan ng mga Philippine Embassy at mga consulate office natin. Ngayon, ang sabi dito ni Bello, ito sinabi ko na rin ito, di ba? Na itong mga ambassador, itong mga diplomat, kahit mga consul general, mga labor attaché, alam ko mga minister councilor, meron yan. Yung charge d'affaires. Yun yung mga posisyon na matataas sa embassy, yung ambassador, yung charge d'affaires, tapos yung minister councilor, mga kaibigan. Yung minister councilor yata, number 2 yun eh. Kaya lang, kumbaga sa presidency, vice president yun, walang masyadong kapangyarihan. Parang ano lang yun, dekorasyon. Pero mataas yung pwesto nun, mga kaibigan. Ngayon, ano ho yan, entitled sila, meron silang mga tinatabas na nagtatrabaho ka sa anumang embahada, meron silang mga diplomatic privileges. At kabilang dyan, sa mga pribileyo na yan, yung makapagsama sila ng tinatawag na staff. Hindi ko lang alam kung ilan ang pwede nilang isama. Karaniwan talagang yung mga consul general, yung mga ambassador, may kasama laging household helper yan eh. Pero ang pamagat nun, hindi domestic helper, kundi staff. Mga kaibigan, staff ng ambassador. Pero ang trabaho, pagdating doon, parang kasambahay mo. Kasambahay talaga ang trabaho. Ngayon, isa yun sa mga pribileyo nila. Marami pang pribileyo yan. Meron diplomatic immunity yan, di ba? Hindi mo pwedeng basta-basta huhulihin yan. Hindi pwede yun. Basta may diplomatic passport. Merong mga merong mga privileges yan. Ngayon, isa pa sa natatandaan kong pribileyo niyan, yung mga yan entitled makapag-uwi ng sasakyan dito eh. Ginawa pa nga racket dati yan sa Japan eh. Ng mga na-assign na mga consul general, labor attaché, ginagawa pa racket. Hindi ko alam kung isa o hanggang 2 sasakyan, may pribileyo silang makapag-uwi ng sasakyan, tax-free. Wala silang babayaran na buwis, mga kaibigan. At dyan nagsisimula yung mga abuso sa pribileyo, lalo Pilipino. Ginagahasa yung pribileyo nila. Sa ibang bansa, ang nag-imbento ng kahayupan, mga taga-embassy rin, taga-konsulado rin. Bawal ang alak. Pag sila nagpasok, walang bawal. Kasi nga, pribileyo yun. Hindi sila hulihin. Kaya, hindi Pilipino nagpapasok doon, ang karaniwang Pilipino, kundi ang nagpapasok niyan doon, mga taga-embassy rin, taga-konsulado rin, nai-invoke nila, nagagamit nila yung kanilang pribileyo, mga kaibigan, bilang diplomat. Inabuso pa nga yan eh. Yung mga sasakyan, di ba? Mag-uwi dito, pero ibebenta. Pagdating dito. Kasi, hindi naman nila kailangan, o kaya may magpapabili sa kanila, ng sasakyan, malaki kikitain nila. Kasi yung buwis ng sasakyan, magkano? 200% yun. Kung brand new, 200%, mga kaibigan, ang tax niyan. Halimbawa, 1 milyon mong binili ron sa ibang bansa, kung pangkaraniwan,
2 milyon ang babayaran mong buwis dito. Alinsunod sa customs tariff and code. Mga kaibigan, 200% ang valuation yan ng tax. Kaya kumikita yung pong mga yung mga pinagkakakitaan nila, yung mga pribileyo. Ngayon, mabalik tayo dito. Sinabi na natin yan di ba? Na ang sabi nga ni Bello, hindi raw rehistrado sa POA. Bakit? Paano magiging rehistrado yan Ang ginamit niyang pag-alis dito yung privilege ng ambassador nga na siya ay staff. Di ba? Kaya sabi niya, diplomats have a special arrangement. Hindi arrangement yung privilege yun. Wherein they can bring their own staff without going through OWA and POEA. Ang kasambahay ni Ambassador Mauro ay hindi OFW member. Hindi dumaan niya sa POEA. This is because of an arrangement na ang ating diplomats are allowed to bring some of their personnel. And yung kasambahay is one of them. Oo nga. Palagay mo sa amin, mangmang. Sinabi ko na nga yan nung umpisa pa lang di ba? Kasama yan sa pribileyo. Maisama. Pero, wag mong gamiting excuse na komo umalis yan dito na hindi dumaan bilang o umalis bilang OFW na ipinroseso ng POEA, wala na kayong gagawin tulong. Di ba? Hindi excuse yun. Mga kaibigan. OWA ano ba sabi nito? Tiniyak daw ni Bello na they are now in contact with helper to extend their support dito kay De Ocampo. Leonila De Ocampo ang pangalan pala nito. De Ocampo na taga Coronadal City, South Cotabato. Mga kaibigan. Anong tulong magagawa mo rito? Kasi Department of Labor Kahit sabihin mo pa na siya ay umalis dito bilang staff ng ambassador, worker yun Di ba laborer yun? Kahit hindi siya dumaan, legitimate yung pag-alis niya rito. So covered siya ng labor. Pero hindi siya covered ng OWA. Ang maitutulong nyo rito, legal assistance. Hindi yun ang pakay nila Ang pakay nila, hilutin ito Siyempre, unang kakausapin dyan sila, di ba? Yan, kaya mabilis pa sa alas 4 si Teddy Boy Locsin, nagbigay ng pera. 200,000. Yun talagang trabaho ng yun, ng foreign affairs yun. Kung anong whatever na assistance ang dapat mong maibigay o kailangang ibigay, ay dapat ninyong ibigay. Di ba? Sapagkat gobyerno kayo At yung tungkulin na yun ay nasa DFA kung hindi nga siya OFW na karaniwan. Mga kaibigan. Dapat kayo nagpo-provide ng dyan ng mga legal assistance. Hindi, ang balak nitong mga to, makikita ninyo, amuin para mawala na ng pananagutan itong nambugbog, inaano nila yan, kinokonsol nila para lumambot ang kalooban na hindi na makapagsampa ng kaso. Huwag nang ituloy ang reklamo. And dapat sa inyo, kayo nag-encourage ba? Hindi pwede yan. Yung pagbibigay ng pera sa iyo, talagang tungkulin ng gobyerno yun. Discretion ng gobyerno yun, binigay sa iyo yung pera. Pero, not necessarily, ay dapat mo nang isuko ang laban mo. Sapagkat ang laban ng
ng biktima na yan na si Ocampo na binugbog nitong pinahihirapan nitong si Ambassador Mauro, mga kaibigan, hindi laban para sa sarili lang niya. Kung hindi laban ito para maipakita din niya sa buong mundo. Na ang mga Pilipino hindi pwedeng apihin. Nang kahit na kapwa niya Pilipinong ambasador. Malaking bagay itong laban na ito ni De Ocampo para maipakita niya sa buong mundo na hindi pwedeng basta-basta na lamang inaapi ang mga Pilipino sa ibang bansa. Yung kasi ang larawan ngayon Di ba? Wala nang respeto na matitira. Kung hindi pa lalaban si De Ocampo, wala na ring respeto na natitira para sa mga kababayan nating namamasukan bilang domestic helper sa mga dayuhang bansa. At amo nila mga dayuhan, mga kaibigan. Di ba? Itong laban na ito ay makapagsasalba para sa maling paniwala ng mga pinaglilingkuran ng ating mga kababayang nagtatrabaho sa ibang bansa. Makapaghahati dito ng malakas na mensahe na kahit apihin ng mga Pilipino ay lalaban tayo. Pag yan hindi na ginawa ni De Ocampo, mga kaibigan, wala na. Sino nagpapahina sa ating mga mamamayang Pilipino? Di ang gobyerno, kung i-discourage nyo na si Leonila De Ocampo ay wag nang ituloy ang paghahain ng reklamo laban sa malupit niyang naging amo na si Ambassador Marichu Mauro. Di ba? Ito na pagkakataon. Hindi siguro alam, maaaring hindi alam ito ni Leonila De Ocampo. Pero kung sino man ang nakakakilala dyan, payuhan ninyo na wag niyang iuurong ang kanyang laban sapagkat ito ay hindi lamang niya laban. Ang labang ito ay makapagsisilbing mensahe para sa mga pinaglilingkuran ng ating mga kababayang domestic helper na inaabuso sa ibang bansa. Mga kaibigan, wala na Wala nang proteksyon ang mga Pilipino sa nangyaring ito. Mga kaibigan. Sipin mo, sarili mong ambasador na dapat ay magtanggol sa iyo at mangalaga sa kapakanan mo, sa interes mo, habang kayo ay nasa ibang bansa, yun ang gumawa sa iyo niyan. Sinong tarantado pa ngayon? Na mga employer sa ibang bansa na pinaglilingkuran ng mga kababayan natin bilang domestic helper. Ang gagalang at matatakot, magdadalawang isip man lamang na abusuhin ang ating mga kababayan. Rapid fire, bumabanat, bumabatikos. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo.
Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Bali ba, yung sarili nating kayamanan, katulad niyan, yung oil reserve natin na pinag-iinteresan ng China. Mga kaibigan, hindi ba dapat yung ating natural resources na yan, kasama na yung oil deposits, mga kaibigan, yan ano yan dapat yan ang yan ang magsasalba sa ating bansa at sa ating mamamayan para mapagaang ang buhay ng mga mamamayang Pilipino. Hindi mo ba? Dahil sa mga bansa na meron langis, ang mga tao dyan binubuhay ng gobyerno dahil sila ay kasama dun sa na nagmamay-ari ng kanilang natural resources. Parang tubig yan Ang tubig dapat tayo may-ari niyan. Kaya nga sa Canada, hindi sila pinagbabayad ng tubig. Kasi walang may-ari niyan Ang may-ari niyan, tao. Mga kaibigan, mamamayan ang may-ari niyan. Ganun din pagdating sa lahat ng natural resources. Na pinagagahasa, kita ninyo nangyari ngayon sa Kabikulan. Sa Bicol region, nakapanlulumo, mga kaibigan. At ang isinisisi ng mga tao, itong kalamidad na nangyari, kauna-unahan nilang nadama ang ganito kalakas na bagyo. Samantalang daanan talaga ng bagyo yan, malimit ang bagyo dyan, mga kaibigan. Talagang yan ang unang-unang sinasalanta ng bagyo. Pero, ano ang nakita nila na dahilan? Yung paggahasa sa ating kalikasan, yung mining. Hindi ba? Katulad nung, ano sasabihin nyo wala epekto? Yung dolomite lang Di ba? Hindi ba minina yun sa Cebu? Ngayon, tahimik na yung Cebu, di ba? Bakit? Kasi napakamakapangyarihan ng totoong nasa likod ng Manila Bay dolomite na yan, mga kaibigan. Yung mga nakikita nating ungas, pera lang yan, barya lang yan. Pero ang nasa likod niyan, na talagang sumasalanta sa pondo, isang mataas na opisyal. Kaya ultimo ang Senado, hindi po maimbestigahan yan. Hindi mo ba? Kita mo, panay ang iwas ng Senado dyan, kung saan-saan nagpupuntang investigasyon, mga kaibigan. Pero yan tigmak ng korupsyon na yan, at saka yung malaking pinsala na idudulot niyan sa ating kalikasan, mga kaibigan, hindi sila kumikibo Mapa-oposisyon, mapa-administrasyon. Bakit? Yan ang tanong. Ang laking pera kasi. Di ba? Ito mga nagkukunwari dyan sa Senado, hindi ba nung bago yung presidential election, inimbestigahan nila yung $81 million na ninakaw sa Bangladesh, sa bansang Bangladesh, ng mga sindikato dito. Yung sindikato ngayon yun, pinamumunuan ng Incheck na siya ngayong nagpapasok dito ng mga taga-China at merong nagpapatakbo ng mga pogo ng China dito sa Pilipinas.
Oh, ano nangyari doon? Hindi ba ginantimpalaan pa yon? Kulang na lang bigyan ng plake. Pinalabas nila, bayani yon. Sino ginipit nila? Yung whistleblower. Mga kaibigan. Oh, pero yung mga malalaking isda, lusot. Bakit? $81 million yun eh. Magkano yun? Sa peso. Di ba? Bilyon-bilyon yun. Mga kaibigan. Oh, may nangyari ba? Wala. Ang inipit at ginipit nila, babae pa man din. Pero lahat yun, lusot yun. Magkakasabwat yun. Yung bangko, yung sindikato. Mga kaibigan. Inilusot sila ng mga senador. Tulad niya, si Gordon. Isa yan. Di ba? Oh, kung di ako nagkakamali, committee niya pa yung nag-imbestiga dyan eh. Oh. Bago yan magkaroon ng 2016 presidential election. Mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ngayon, si Biden, pagka nanalo yan, immaterial. Kaya siya'y maging ka-lips to lips ni Xi Jinping o nang hindi kasing bagsik ni President Trump sa laban sa China, pero namamalagi yung policy na kapag ka interest na ng Amerika ang nasasangkot, baliwala ang presidente dyan. Yan ang pagkakaintindi natin. Baliwala rin ang pagkakaibigan ni Trump kay Pangulong Digong nyo. Di ba? Kasi ang stand ng Pentagon, ng State Department, anti-China yan eh. Anti sila doon sa ginagawa ng China. Nakawalang yaan. Mga kaibigan, nasakupin yung buong mundo. Kaya nga tayo ang una nilang kinukubkub mga kaibigan sa pamamagitan ng pagpasok ng maraming inchik dito at pag-okupa sa ating mga teritoryo. Di ba? Nako-compromise ang Pilipinas para mawala ng humina ang puwersa ng buong mundo dahil nga sabi ko sa inyo, yung seguridad ng buong mundo na nakadepende sa Amerika. At ang isa sa strategic defense na yan ay itong bansa natin. Maraming bansa ang mga nganib at magagawa na ng China na masakop ang buong mundo. Mga kaibigan, dahil sa kanilang ginagawa na yan. Hindi ba? Hindi magbabago ang policy na yun. Sinasabi lang, sabi nga kanina, kung opposition, yung mga nasa opposition ngayon, ano yan, mga pro-democrat ang karamihan dyan. Pero hindi katulad sa Amerika, kahit na meron silang partido, nag-iisip ang mga tao ron sa mga nakaraang eleksyon. Kahit na demonyokrat ka, lumilipat sila kapag nakita nilang may panganib dun sa kandidato ng Democrat, kung Democrat sila, di ba? Lilipat sila ng boto hindi ba? Kaya nga nanalo nun si Trump Kaya nanalo si Trump Ngayon, pagka si Biden, inaasahan ng mga nasa oposisyon na hindi nito kukonsintihin ang pag-aabuso ng kasalukuyang administrasyon.
Yun ang paniwala ng mga nasa oposisyon dito sa Pilipinas, na kapag ka si Biden ang nanalo, hindi niyang kukonsintihin ang mga pag-aabuso na may kinalaman sa human rights violation, pati dun sa sa environment. Kasi si President Trump hindi masyadong hindi siya naniniwala diyan. 'Di ba? Kaya merong balita ngayon umalis sila dun sa kasunduan sa Paris. 'Di ba? Na nagpapahalaga naman sa environment, sa kalikasan, dun sa ano ba tawag doon? May tawag doon yung climate change, 'di ba? Yan, mga kaibigan. Mukhang hindi naniniwala dun si Trump. Kaya ito lang, ngayon lang araw na ito na napalathala na sa online na kumalas na raw ang Estados Unidos doon sa kasunduan na yon. Ngayon, mga kaibigan, kahit naman si President Trump ang maging Pangulo, ganun din yun Interest pa rin ng Amerika yan, lalo-lalo na anti-China si President Trump. Kaya kahit na mag-lips to lips pa si Pangulong Digong nyo tsaka si Xi Jinping, mga kaibigan, baliwala yun. Mas priority niyan ang security dahil mananagot ang Amerika o nananagot sila pati sa security ng ibang bansa na manganganib. Kapag hinayaan na itong China angkinin yung mga teritoryo na hindi naman kanila. Ganun po, mga kaibigan. At sana yung eleksyon na yan malutas sa lalong madaling panahon. Hindi ho ba? Kasi kapag habang nakabitin ang eleksyon sa Amerika, kung sino yung mananalo dyan, nakabiti na rin ngayon ang policy dito sa... Siyempre, unahin muna nila, magiging prioridad niyan, maresolba yung kanilang issue sa presidency, mga kaibigan. Paniwala ni President Trump, merong manipulation dun sa... Ito ang nakitang paraan para hindi siya manalo sa kanyang second term, mga kaibigan. Itong paraan ng pagboto sa pamamagitan ng koreo, may katwiran siya ron kasi ang daling manipulahin nun di ba? Pwedeng manipulahin talaga yun hindi pwedeng hindi Ngayon, pagka nanood ka ng news, yun nga problema natin, katulad ko, ang akin lamang sa aking cable, isa lang ang channel na na news galing Amerika, kundi yung CNN lang. Yung CNN from the very start, talagang ayaw kay Trump yan Nung eleksyon pa lang, ayaw na nila. Nung panahon kay Hillary, magkalaban si Hillary Clinton at saka si President Trump. Talagang pro-Hillary sila, pro-Democrat itong CNN. At saka yung ibang himpilan dyan. Pero grabe yung CNN talaga. Pagka nanood ka sa kanila, ang spin, iba ang spin. Tagang mahalata mo talaga yung pagiging bias nila laban kay President Trump. Kahit na nung nakikita na nilang tumataas na yung boto ni President Trump kasi nung una ang laki ng diferensya Nung habang tumatagal, dikit ng dikit
mga kaibigan eh. Oh, kaya doon yung alam niyo na yung presentation ng news, 'di ba? Tsaka yung nagsalita si Trump kanina, meron siyang pinost sa Twitter yata, no? Nagkamali ng spelling eh. Mga kaibigan eh. Oh, pati yung spelling talagang pinuna kaagad. Ha? Wala sa kanila wala nang typographical error si Trump eh. Talagang kahit ano makita, talagang babatikusin nila. Yung CNN, ganon. Pero ganon pa man, nakita ninyo. Ginawa ba yun dito ng mga himpilan? Hindi naman eh. Kahit yung pinasara nila eh. Pinasara ba yung CNN? Oh, mga kaibigan. Di ba hindi? Oh, si Trump naman, nakikipagbanatan siya. Di ba? Oh. Kung binabanatan man siya, nakikipagbanatan si Trump. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Hindi ba dapat kung itong mga politiko mapapansin nyo. Halimbawa, si Bongbong Marcos, paano kung magkakaano dyan? Kasi tumakbo ka na lang na presidente. Total, yun naman ang balak ni Bongbong Marcos eh. Marcos, Duterte. Bongbong Sara. Bongbong de Sarapen, di Cuchillo, di Almacen, yun ang lalabasan nung tandem nila, di ba? Bongbong de Sarapen, di Cuchillo, di Almacen. O kaya si Sara, papunta-punta sa Bicol, mayor ka lang eh. At ka pupunta ron, di ba? Halata. Ang galing mo naman. Pumunta raw si Sara Duterte sa Kabikulan na napinsala ng bagyong si Rolly. Ang galing, no? Mayor ng Davao, pupunta ron. Bakit? Yun. Alam nyo na ang politika. Pero si Bongbong, matay ko mang isipin, paano tayong makukumbinsi nitong taong ito? Mga kaibigan, huwag na natin pag-usapan itong protesta. Total balak nila, walang yain yan. Umaasa lang si Bongbong, napapaupuin siya, pero siguradong nare-realize niya yan na ginagamit lang siya, di ba? Tayo lang naman nakapagsabi nun eh. Si Bongbong tsaka si Vice President Leni Robredo, ginagamit lang yan nitong kasalukuyang administrasyon. Para pag-awayin, para divided tayo. Pero ganun pa man, kung ano man ang paniwala ni Bongbong Marcos, diyan sa kanyang, ang tanong lang natin ito hanggang dyan lang ba kayo? Sa election lang? Paano? Dapat siguro lumitaw si Bongbong, di ba? Nung kailangan ka ng tao, ito, pandemic. Ang dami niyong kwarta. Magtaka kayo Walang politiko na wala sa pwesto. Yun nga nasa pwesto, hindi mo makita di ba? Ito naman si Sara, wala naman tong K na magpunta sa Bicol, pero nagpunta sa Bicol. Bakit? Namumuliti ka lang di ba? In aid of election, mga kaibigan. Yun ang ibig sabihin nun. Pero sa dami ng pera nito sila Bongbong, hindi ba niya naisip na maraming nawalan ng hanap buhay? Maraming nangangailangan? Ba't di kayo namigay? Di ba? Ba't di kayo gumawa ng paraang makatulong? At least para
Baka sakaling makahakot pa kayo ng boto kung tatakbo kang presidente. Di ba? Wala eh. Pagka malapit na eleksyon, dun magkukunwari na naman sila. Mga kaibigan. Yun nga mga nasa pwesto, di ba? Wala ka na balitaan tumulong, puro manhid. Kunyari, wala nakikita. Pag pinag-usapan yung, kaya kita mo, alaberde itong administrasyon. Yung mga nasa administrasyon ngayon, nangungulimbat. Walang habas, walang patumangga. Hindi pa naumpisaan ng gastos, wala na kanyang pera, kapos na eh. Pagka sinabing, mamimigay, sabi agad nun general, sino ba yung nagsabi? Wala, Lorenzana, dahil dito sa Bagyo, wala na yatang, kulang na ang pondo eh. Hindi pa naumpisaan, kulang na agad eh. Ba't ka pa inutusan kung walang pera? May pera yun. Inuuna na nila yung drama para wag silang hanapan. Di ba? Mamimigay ng konti. Ganon. Parang yung ayuda. Ganyan yan eh. Mga kaibigan eh. Nagpipiesta ito eh. Hindi sila ngayon makakibo. Bakit? Kasi baka sila ang hingan eh. Baka sabihin ng tao, ko lang magbigay sa amin. Di ba? Hindi nyo napansin, takot na takot sila ngayong tumulong sa tao. Kailan yan maglalabas, magkukunwari? Pag malapit na eleksyon, kung meron. Di ba? Yun lang eh. Barometro natin eh. Hindi pa ba tayo nakakahalata dyan? Tapos isigaw ka, bongbong. Rapid fire. Bumabanat. Bumabatikos. At atin pong uulitin lang, magsisimula ang second tranche, pangalawang pamamahagi natin ng 1,000K o 1,000 pesos na ayuda para po sa mga working musician entertainers. November 9 po kami ulit magsisimulang magpadala. Hindi sabay-sabay dahil baka magalit na sa atin yung Palawan. Dahil pumipila po ang tao. Pag nag-submit tayo ng ubod ng dami, yung mga tao ron kawawa. Matagal ang proseso. So, yan o. At wala ho tayong maliban doon sa mababasa ninyo na ating pong kung saan pwedeng ipadala yan, kung kanino, doon lamang po. Maliban sa isang tao, wala na ho. Kahit sino po, wala na. Makikita naman ninyo pangalan dito sa screen. Wala tayong ino-authorize na iba o magsagawa ng ibang pangangalap o paglikom ng kung ano-ano maliban ho dito para dito sa ating financial assistance o ayuda sa mga working entertainers. At wala po kaming tinatawagan, kinakausap, hindi po kami ganun. Kung sino lang po ang makapagboboluntaryo. At marami nagboluntaryo, maraming salamat po. Hindi po namin yan kalilimutan. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi palagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Marichu Mauro. Ang bayan ko'y punong
kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buo